ang tanan. Amen. So sa pagsugod na to sa tuwang panimbaho no, dili din mawala ang tuwang pagdayig diya sa tuwang buhi nga Dios. So sa tuwang pagsugod, mga igsoon na tuwang kantahon ang Pusong Dalisay. So kung kabisado ka nga ani nga kanta mga igsoon, palihog ato ang daygon, ato ang awitan, ato ang uwit nga Dios. Pusong Dalisay. Pusong dalisay ang aking hangin, kalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking hangin, kalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong ibinigay mo na ika'y karangalan. Patuloy pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming hangin, dalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aming hangin, dalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinigay mo na ika'y karangalan. Ang ko'y magpupuri sa'yo lamang. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinigay mo na ika'y karangalan. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang. Ang dugo'y magpupuri. Ang dugo'y magpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panayon ta sa pagpanindog mga igsoon. Muduol ta niya sa tuwang buhi nga Dios, pinagi sa tuwang pagkampo. Dalaygon ug may kugmaon mo nga Dios. Lord, salamat sa pagdugtagon, sa adlaw, sa panahon, sa oras, sa Domingo nga imong gihatag na usab kanamo Ginoong Dios. Na kami Lord, nga imong mga katawhan, aniya na pud Ginoong Dios nining dapita para sabay-sabay nga modayig, sabay-sabay nga musimba, sabay-sabay nga magtuon sa imuang mga pulong karong orasa Ginoong Dios. Lord, sa mga panimbahon karon, kanimo namo ginasalig ang tanan Ginoong Dios. Sa mga pagtuon usab Ginoong Dios sa imuang mga pulong, ikaw magauban kanamo. Ikaw magapasabot kanamo Ginoong Dios
kung unsay buot nimong ipasabot kanamo karong adlaw Ginoo. Aprihi Ginoong Dios among mga hunahuna ug kasing-kasing nga maikinabuhi namo ang mga pulong Ginoong Dios nga among madungog karon. Tabangin ni Ginoong Dios tungod kay nasayod ka Lord nga dili namo kaya sabton ang imong mga pulong kung wala ang imong tabang kanamo Ginoong Dios. Lord, sa among mga kaigsunan usab nga paingunay pa diri Ginoong Dios, ikaw magaproteksyon kanila, ikaw magahatag kanila kalipay Ginoong Dios, excitement nga mosimba o mudayig diya kanimo Ginoong Dios. Lord, kanimo lamang namo ginasalig ang tanan uban ang mapaubsanon nga mga kasing-kasing ug mapasalamaton Ginoong Dios. Kining tanan Lord among ginasalig sa ngalan si imong bugtong anak nga mo si Jesus. Ang tanan mo ingon, amen. Amen. So, pinili ta maglingkod lo sa itong mga tagsa-tagsa nga mga lingkuranan. So, sa makausa, maayong adlaw, maayong Domingo sa tuwang tanan. So, palakpakan na ito itong buhay nga Diyos, no? Tungod kay tulod sa usa ka semana, o sa tanan, o sa mga umaagi nga mga adlaw, nakita na to ang pagkamaayo sa tuwang buhay nga Diyos, di ba? Na wala kanya ipasagdan, wala kanya kabayaan. So, kanunay ta ginaatiman sa tuwang buhay nga Diyos. So, before tanong mo ato sa unahan, wato sa tuwa mga pag-welcome sa tuwa mga first time nga nag-attend diri sa tuwang Bible Fellowship Davao. So nabatay mga first time naka-attend diri sa tuwang si Hazel na, di ba? So si Hazel i-invite nila Honey Grace. So napo ba yung mga uban pa nga mga first time? So sa Hazel ang so lakpakan niya po na ito at ang na Diyos. Tungod kay kanunay Diyos no, ginatubag sa Diyos ang ato mga pag-ampo nga magadugang pa siya diri sa tuwang pundok o kani mga kaigsuonan nato nga sabay mudayig kung musimba diya kaniya. So bilang encouragement pod, bilyon ta kini maoy katapusan sa imuang pakiguban kanamo kundi sinugdan pa lang kini sa imuang pakiguban ug ang sinugdan po ni sa imuang pagtayig sa tuwang buhay nga Diyos. Kung karon na ba tayo mag-birthday karon nga week, so magsugod karon nga Domingo hantod sa Sabado. Ati Jubi. Aba tayo mag-birthday. Ay si Richard, ay ano katong day 15 child no. Hindi na to ibalik ang 15 child. Joke lang. So belated happy birthday Richard. So wala tayong mag-birthday no. Or basig na pero wa pa sila nangabot, di ba? So, mag-pray na lang tano ato ang ipag-pray si Hazel. So, ginahangyon ako si Isong na Jessie nga mag-pray sa ato ang first time man. Magampo ta. Dalay ganog may gumawa ng mga Dios kami Lord nagaduol kanimo Ginoong Dios nagapaupos Lord sa mga katsakatsa na kinabuhi Ginoo aniya kami Lord aron Ginoong Dios pagsimba pagdaig diha kanimo Ginoo. Ginoong Dios nagapasalamat kami Lord labi na sa matag usa Lord nga aniya karon. Salamat Ginoong Dios nga padayon ka Lord na nagapamuhat sa tagsa-tagsa na mga kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoong Dios na panahon sa mga kalisdanan Ginoong Dios. Imo kaming giuban ng Ginoong Dios ug wala minimo gibiyaan ug wala minimo gitaligdan Ginoong Dios tungod kay kung wala ka Lord wala kami mahimo Ginoo. Kaya Lord karong adlaw Ginoong Dios ug sa matag adlaw nga moagi sa kanamo Ginoong Dios ikaw lamang Ginoong Dios ang among ginapasidunggan ug ginahimaya Ginoo. Lord nagapasalamat pud kami Ginoong Dios bisan pa man Lord sa among bisita Ginoong Dios nga si Hazel nga nagapasalamat kami kanimo Ginoong Dios nga diin Lord imong gitubag Ginoong Dios among mga pag-ampo Lord nga diin ikaw Ginoong Dios magadugang ug mga tawo Ginoong Dios nga diin makauban namo Lord sa pagsimba ug pagdaig diha kanimo Ginoong Dios. O Ginoong Dios amo siyang ginasalig kanimo Ginoo nga diin Lord mapadayon pa namo siya nga makauban sa pagsimba hantod sa imong pagbalik Ginoong Dios. Lord sa makausa Ginoo kanimo namo ginasalig ang tanan ug ginapasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So
Nindot kayo mga igsono nga kanang kada Domingo natay mamit na bago, di ba? Bagong sabay sa tuwang amo simba dia sa tuwang buhi nga Dios. So dita mga dugay no, moadto ta sa unahan. So moadto ta sa tuwang mga pagdayig, pag-awit ug mga lawiton niya sa tuwang buhi nga Dios. Tungod kay ang pagdayig mga igsoon, kung sa Kristohanon mura na ni siya og habit nato, di ba? Dili na ni dapat mawala sa tuwa bilang Kristohano ng muawit, mudayig dia sa tuwang buhi nga Dios. Karon ug hantod sa pagbalik sa tuwang buhi nga Dios. Anto dito sa langit padayon gyapon ang atuang pagdayig dia sa tuwang buhi nga Dios. So ginatawag na ko ang magdala ni ini nga si Sonia Joshua o pili ta magtindog sa tuwang mga tagsa-tagsa nga mga lingkuranan. So dayeg ta sa tuwang buhi nga Dios. Ginatawag na ko si Sonia Joshua. Lu, salamat Brother Eman. Malibayan ba ang tanan? Malibayan ba ka himayas ng buhay ng Diyos? Amen. Pakita daw sa inyong smile, babe. Okay. Kato paghimaya. Mukanta ta siya sa kinasing-kasing na to. Ihatag na to tanan siya diya. O gato katahon ang salamat.
pinaagi, karon pinaagi bang adlaw sa mga tong trabaho. Sa mga adlaw-adlaw ang pagkinabuhi diya siya. Ato sang research nga kung sa siya kamaayo sa tuwa. Matanang panahon sa bawat adlaw na naghihatag niya sa tuwa. Buti-buti mo. Sing. Buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong paawa ay magwawalang hanggan. So baka isa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magwawalang hanggan. Inupurin, sinasamba hinggan. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di magbabago. Kay buti ng Diyos na sa akin ay nagmamahal. Inupurin, sinasamba kita.
kasalanan, umuwi ang mahatag sa buhay ng kasalanan. Pinabayaan mo ang ulo, ay nagtutulog ang Ginoo. Yes, Lord. Sabay ka. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Tuluyan ng walang hanggang mga papuri pasamba. Mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga papuri pasamba. Mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Mga ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Magampot ah. May good mo ng kamahal. Lord God, sa mga pagsimba, wala nilaing tuyo, Lord God. Wala nilaing purpose nila. Kundi sa mga pagsimba, ikaw ang mong ginatinguha. Ikaw ang among ginapokus, Lord God. Kauban ang mga pulong, umuwi nagabadlong ka na mo, nagatudlo ka na mo Ginoo. Nagapatanaw sa mong mga mata, kung sa'y tamang buhaton, Lord God. Kung sa ko'y purpose ni mo, Lord God, sa mua, na nagkinabuhi pa mi sa kalibutan. Kaysa diyang buhi pa mi, Lord God. Kami, pag maisugon, na mudahay diya kanimo, magpagamit diya kanimo Ginoo. Usa, Lord God, among ning gamito ang among kinabuhi sa pagpasidumog diya kanimo, Lord God. Sa pagdaig diya kanimo, sa pagtuon sa tanang panahon. Salamat sa Ginoo sa imong mga pulong, hiling kantaha, ngamoy makabless sa mua, ngamoy maka inumdum niya, kanunay sa mga Lord God na kinabuhat na mo Lord God, aron ka na igulog simbahan ng imayawang Ginoo. Kaya wala na may laing Ginoo na amay namong daigod kundi ikaw lang Lord God. Ngamoy imong gihatag imong bugtong anak para lang sa mga Lord God. Para lang mahugasan ang among mga sala diha sa krus ng Kalbaryo. Salamat Ginoo na nakakanunay, nakakaluoy o gugma sa mga sa matagpusakan na mo Lord God. Dili na mo na wala sa mong kinabuhi Lord God. Ang kinabuhi dili na kay karon kundi hantod sa hantod na ng Lord God. Salamat Lord sa panahon. Ikaw ang masimbahan sa akin. Kinamong ginaampo, ginapalamatan, nabalik yung mind at yung sintilan ng Jesus Cristo. In Jesus' precious mighty name. Amen. Pagpalakabakan mo yung Diyos. Walang yatay sa tuwang tulong karon na magdala. Kamo si Brother Ivan. Amen. So, nindot kayo nung mudayi, muawit niya sa tuwang buhay nga Diyos. So, nindot kayo siya no, tungod kay mura na ni siya o kaning part na sa tong kinabuhi, di ba? Ang mudayi, kung muawit niya sa tuwang buhay nga Diyos. So, wato na po no, sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So, kani siya, di gini siya dapat mawala yun. Part na gini siya sa tuwang kinabuhi. Mao ang pagpakaon sa tuwang spiritual na bahig. Tungod kay ang tao na siya ay physical na lawas, nabot siya ay spiritual. So ang pagkaon sa physical mao ang mga material, ug ang pagkaon sa tuwang spiritual na bahin, mga espirituhanon usab nga mga pagkaon nga mao ang pulong sa Dios. Tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang. So ang Amerikano lang ang mabuhi. Joke. So,
buti pasabot nga ang tawo dili mabuhi sa pan lamang, kaning pan mo ni siya ang kaning material nga ginakaon sa tuwang pisikal. So dili mabuhi ang tawo sa mga material lamang nga mga pagkaon, kundi sa matagpulong usab sa Dios nga isulti sa tawo. So dili ta magadugay no, ihatag na ko ang higayon sa pagdala sa mensahe sa pulong sa Dios karong orasa nga si Son nga Jesse Moncano. Amen. May buntag sa tuwang tanan. May buntag sa tuwang tanan. God is good. All the time. God is God good. is good. So, ang Ginoo Jud maayo sa kanunay. Ngan pag ito sa lawit to na katong salamat na kung may pagsubok man o kagibitan, ako ay may lalapitan, di ba? Nga nang kamayo atong buhi na Dios nga tanan umagi sa tong kinabuhi, dilitan niya biyaan o dilitan niya pasagdan. Di ba? Ngan pag naging kahit nagadasik pagani siya na kung sa may umagi sa to kaya no lampasan o tabangan pud ta sa tong buhi na Dios. Ug karon matukod kita sa pagtuon sa iyang mga pulong kay kini isa ka makatabang ka nato nga maka-guide sa makasubay kita padayon kita makasubay sa sa kapubuton sa Dios alang kanato alang sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi. Madunggan ba ko sa likod? Madunggan. Sige, so kung na may mga Bible, atong ablihan atong mga Bible sa Colossus chapter 3 verse 12 to 17. Os bunako Colossus chapter 3 verse 12 to 17. Kung nakita ninyo, sabay ko ninyo sa pagbasa gamit ang inyong mga mata, ako kining pagabasahon. Ingon padria, katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun duna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo. Verse 14. Ug labaw ni ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy nagmagbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusap. 15. Paharia sa inyong kasig-kasig ang pakigdait nga gikan ni Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o pagmapasalamaton kamo. Papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo, pagtinadloay o pagpahimangnoay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o balaa mga alawiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong kasing-kasing. 17. Busa bisag unsay inyong isulti o buhaton, himua kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Amen. Palangin ang pulong sa Dios. Bago kita magsugod sa pagtuon sa pulong sa Dios, magampo sa ta, mga itagiya sa tong buhi na Dios. Dalay ko na mong Amahan, hari sa tanang hari o Dios sa tanang Dios. Kami Lord, nagaduol kanimo Ginang Dios. Ubani kami karon Ginang Dios sa among pagtuon sa imong pulong Ginang Dios nga diin ikaw Lord maghahatag ka na langit na nakaalam nga dili lang kay masabtan namong imong mga pulong Ginang Dios kundi dili amo pud kining ma-apply sa mga tagsa-tagsa na kinabuhi Ginoo. Lord, tuduhay kami, bandunga kami, sawaya kami Ginang Dios, ug dasiga kami Ginang Dios pinagi sa imong pulong Lord aron kami Ginang Dios masayra na mo Lord ang imong kabubuton ug mabuhat na mo Lord ang mga butang na makapahimot diha kanimo Ginoo. Kanimo na mo ginasali ng tanan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So diri sa Colossus chapter 3 verse 12 to 17 mga igsoon, siguro taas di siya na verse. Dahil gisulti diri ang Dios, di ba? Sa first, diri ta magsugod sa pinakauna nga una nga gisulti sa Ginoo. Ay ang una nga gisulat ni Pablo diri ingon diri na sa verse 12, katawhan kamo sa Dios, or sa English pa ingon diri sa atong tema karon na
people of God. Kinsa man ning katawhan sa kinsa man ning people of God o kinsa man ning katawhan sa Dios. Kinahanglan masabtan nato karon kung unsa kinsa man ni silang katawhan sa Dios o kinsa man ning people of God o unsaon para mahimong katawhan sa Dios, di ba? Ato nang dira ta magsugod sa kining katawhan sa Dios para masabtan nato kinsa ning gisulatan sa ni Pablo diri sa Colossus chapter 3 verse 12 to 17. So, ingon diri katawhan kamo sa Dios, di ba? So, ingon diri katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Kasi ato nabasa dira sa word, ang duha ka word na nasabta nakita nato dira ang katawhan daw sa Dios ingon diri gibalaan o gihigugma. Sa English pa nabahin, ingon pa dito sa akong basahan sa sa Good News Bible na version, ingon pa diri wait lang ang pagbabasahon. Ingon diri sa verse 12, you are the people of God. He love you and choose you. Diba? Ingon, manang duha ka word dito sa English. Love you o choose you. Diba? Nagpili. Sa Bisay, sa Cebuano na version, ingon diri gibalaan o gihigugma. Unsa may ibot pasabot ni ani? Ang word na gibalaan mga igsoon morning, kung sa English pa, ingon diri pinili sa Dios. Mo ni siyang word na gibalaan. Gilahi ka sa Dios. Atong basahon ang verse, isa ka verse. Nadali example sa isa ka verse na gibalaan. Ito kining basahon. Una, kining Efeso chapter 1 verse 4 to 6. Ingon pa diri sa wala pa buhatang kalibutan, ipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Daan ang gitakda sa Dios himuon kitang iyang anak pinaagi kang Hesukristo mao kini ang iyang kagustuhan. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinaagi sa iyang pinigugmang anak. Diri sa taas sa verse 4 mga igsoon makita nato diri sa wala pa daw buhatang kalibutan ingon diri gipili na kita sa Dios. Sa may pasabot ani. Basin mga sa man say ang Diyos day kay nagapamili og tao, ginapili lang niya ang iyang mahimong katawhan. Ang Dios ba kini pabor-pabor? Ang word diri mga igsoon na gipili, meaning ani mga igsoon sa imong kasing-kasing sa dihang nadunggan nimo ang mayong mensahe sa Dios, ang mayong balita sa Dios nga si Kristo namatay alang sa imong sala. Gilubong siya nga banhaw. Sa dihang gipili nimo na mutuo, sa dihang nito kang Kristo, di ba, nakabaton kag kaluwasan. Di ba? Unsay ibot pasabutan na diha gipili nimo ang Dios, di ba? Nahimo kang pinili sa Dios dili tungod kay kinilang akong pilion si Joshua lang ang pilion dili sa iban. Dira siya ingana ang Dios. Gipili nimo ang Dios tungod na sa imong pagtuo, nahimo kang pinili sa Dios, di ba? Nahimo kang pinili sa Dios tungod na sa imong pagtuo. Kung na siya. Nahimo tungod kay gipili nimo ang Dios, dira ka nahimong pinili sa Ginoo. Di ba? Dahil sa tong kinabuhi, daghan og moagi sa tong kinabuhi nga usahay ka ng mas pilion nato ang ubat kaysa sa Dios, di ba? Dira nato nakalimtan na pinili day ko sa Ginoo, di ba? Nakalimtan nimo nga ay luwas na ka, nalimtan na nimo na isa na kakakristohanon, isa na kakapinili sa Dios. Kaya usahay atong kinabuhi, usahay mo kalimtan nato na pilion ng Dios. Usahay mas unahon nato ning abutang kaysa sa Ginoo. Di ba? Kaya diri mga igsoon, ingon diri katawhan ka sa Dios, di ba? Gi-remind ta karon na katawhan na ka sa Ginoo, gipili na ka sa Dios, di ba? Ikaduha, kining word na gihigugma pud ka sa Ginoo. Kinsa ba ning gihigugma? Ingon diri sa Romans chapter 5 verse 8 to 9, ingon pa diha apan ipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. O karon ingon pa diri o karon nga gihimo na kitang matarong pinaagi sa iyang dugo labi pagayod nga luwason kita niya
gikan sa kasako sa Dios. Dira makita na to mga igsoon ang paghigugma na word, di ba? Ingon dira sa Colosas, ang katawhan do sa Dios gibalaan o higugma. Dira makita na to dira sa Romans chapter 5 verse 8, ingon dira na gipakita sa Dios ang iyang paghigugma, di ba? Ingon diri ang iyang paghigugma sa makasasala pa ka nagpakamatay si Kristo alang kanato. Di ba? Mo na ang gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mga igsoon, dako tayo ang gugma sa Ginoo. Kaya kung karon mga igsoon, kung wala pa nimo gidawat si Christ bilang Ginoo manluwas sa imong kinabuhi, karon ang adlaw sa kaluwasan, di ba? Karon ang adlaw nga nadunggan nimo nga gihigugma ka sa Dios, namatay si ingon pagani dayo, namatay si Kristo alang kanato. Minaanang kanato wala exempted kanatong tanan, di ba? Kanato kanimo kay nga naman walay tawo nga perpekto, tanan tawo nakasala. Tama ba? Nabay tawo diri na wala nakasala. Nabay wala nakasala diri di ba? Wala kita tanan nakasala jud. Kaya ganingon diri namatay si Kristo, ganuman, namatay si Kristo para bayaran ang atong mga sala. Wala ang ipakita na paghigugma sa Dios, di ba? Ngani siya, si Chris, ang Dios, ang Amahan, gipadala niya yung bugtong na anak, di ba? Ngani ang gugma. Ingon pa sa uban na ang gugma daw kay, ngani sa uban na love is blind, di ba? Ang maaaring inganap, napay murag kuan, pero siguro sa gugma, ang gugma diri nga gipakita sa Dios sa tua, di ba? Ingon diri bisan grabe kadautan, ang tao gipakita gyapon niya ang gugma kanatong tanan. Ngano man, nahigugma siya sa mga taong nabutaan, di ba? Nahigugma siya sa mga tao nga naluklok dira sa pagpakasala, di ba? Naigugma siya kanatong tanan, kaya gani gipadala niya iyang bugtong na anak, di ba? Mana siyang giningon diri ang katawhan sa Dios. Ang katawhan do sa Dios gibalaan o gihigugma, di ba? Sabta nato ang word na gibalaan. Ang meaning nga ng gibalaan kanang gilahi ka sa Dios, kanuman para ka sa iyang purpose. Nay purpose ang Dios sa imuha. Tingnan po diri gihigug ang katawhan sa Dios gihigugma, di ba? Kung nakita nimo sa imong kinabuhi mga igsoon na gihigugma ka sa Dios o gibalaan ka sa Dios mga igsoon, karon ka nga naminaw ka sa Dios, ikaw tong katawhan sa Dios nga gisultian diri karon sa pulong sa Dios sa Colosas chapter 3 verse 12. Tingnan diri katawhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Mao nang ginapareman sa taas sa pulong sa Dios karon mga igsoon. Gibalaan na ka sa Dios o gihigugma na ka sa Dios. Kaya naman katawhan na ka sa Ginoo. Di ba? Kaya diri ang katawhan sa Dios, example, kung magtrabaho ka sa isang kumpanya, murag ko katawhan sa isang kumpanya, tama ba? Diba? Murag example sa kanang magtrabaho ka sa mall or sa Gaisano Mall. Makitaan kanila nga taga Gaisano Mall ka kanya naman naka-uniform, naka-ID, di ba? Or kung mag-eskwela man ka, makitaan po dira sa imong uniform. Kung wala kang uniform mga sa ka-eskwelahan, naalit sila yung mga ID, di ba? Karon unsaon nato pagpakita na ikaw isa na kakatawhan sa Dios. Unsaon nimo pagpakita na gibalaan na ka sa Dios o gihigugma kaniya. Unsaon nimo pagpakita na isa na ka people of God. Kaya mao na ang isa sa natay upat diri ka points nga ato ang pag-tun-an karon. No, mic check. Natay upat diri ka points nato matun-an karon nga diin makita nato unsa nato pagpakita na kita people nato sa Ginoo. Before nimo mapakita kini mga igsoon, kinahanglan unang-una ibutan nato sa pangunang-unang kasing-kasing. Before nimo mapakita nakatawhan na ka sa Dios, kinahanglan na magkinabuhi ka nakatawhan na ka sa Dios. Di ba? Kinahanglan na ikinabuhi nimo nakatawhan ako sa Ginoo. Di ba? Dili nimo mapakita kung dili nimo siya ikinabuhi, di ba? Dili nimo mapakita na dira ka nagtrabaho kung dili ka magsuot og kanang ilang uniform, di ba? Ingana po ni dira sa pulong sa ingana po ni dira sa pulong sa Ginoo.
Dili nimo mapakita na katawhan na ka sa Dios kung dili nimo ikinabuhi ang pagkakatawhan sa Ginoo. Kaya natay upat diri ka i-live na to sa atong kinabuhi karon. Magsugod ta sa una. Ingon diri live with humility. Maning unang points diri katawhan sa Dios magpuyo dira sa pagpaubos. Ingon diri balik ka sa verse next. So, ingon diri katawhan kamo sa Dios gibalaan o gihigugma kaniya. Kamo niya. Ingon diri busa kinahanglan nga bubati kamo sa uban magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug mapailugon. Sa atong nabasa diri mga igsoon, kining word na mamubati sa uban, magmaluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop ug magmapailugon. Lahi-lahi man siya mga word pero ang ginapasabot diri sa pulong sa Dios mga igsoon na ang katawhan sa Dios kinahanglan daw nga mahimong magpapaubsanon. Ipadayon na sa verse 13. Ingon diyo, pag pinailubay kamo ug kun duna kamoy mulo batok ang bisan kinsa kanyo pag pinasaylo ay kamo sama lang nga ipasaylo kamo sa Ginoo. Diba? Ang say first na word ra pag pinailubay kamo. Sa verse 12, gisulti sa Dios makita diri na ang word na maluluyon, magmapaubsanon, magmaaghop, o magmapailubon. Diba? Makita diri ang word. Pero dili ka mahimong magmaluluyon kung dili ka magmapaubsanon sa imong kinabuhi. Tama ba? Dili mo mapakita ang pagmapaubsanon kung dili ka magpakita ang humility sa imong kinabuhi. Bro, parehas from the English, Bisaya lang. Diba? Ang ginabalik-balik diri sa pulong sa Dios ato mga igsoon, ang isa ka katawan sa Dios kinahanglan na magkinabuhi dira sa humility. Mao nga bot pasabot diri sa verse 12 to 13. Diba nga dira? Pag pinailubay kamo kay ngano man ang pagmapailubon sa kinabuhi kabalo na siya mo pasaylo. Tama ba? Dili usahay ngayon ka malisuda mo pasaylo sa usa ka tawo ngano man. Kay ngano man taas kayo ang imuhang pride. Di ba? Maaring natandog ang imong pride na bantog bisod nimo pasaylo ng isa ka tawo. Pero kung ang katawhan sa Dios magpuyo dira sa humility, kabalo ingon diri kabalo siya mo pasaylo sa iyang isip ka tawo. Di ba? Kaya nga naman ingon diri sama nga gipasaylo kamo sa Dios. Gipasaylo ka sa Dios dili tungod kay guwapo ka, dili tungod kay nakahuman ka eskwela, dili tungod kay ilado ka nga tao, ipasaylo ka sa Dios kay nga naman ipasaylo ka niya. Diba? Ipakasaylo ka sa Dios kay nga naman nagpakita ang si Kristo o nagpakita ang Dios of humility dira sa iyang kinabuhi. So may nakita to kang Kristo. Diba si Kristo ingon nga ni sa Pilipos na bisan siya Dios, wala siya magpabiling tupong sa Dios, nagpaubos siya. Diba? Mo tong isa ka example mga igsoon na live with humility. Isa ni siya ka dakong hagit kanato karon mga igsoon kay nganuman sa atong kinabuhi usahay ang atong kinabuhi adunay mga dakong adunay mga problema na magian sa atong kinabuhi, di ba? Tapos usahay dagdagan pa jud. Pero karon mga igsoon dinadasi kita nga bisan unsay mahitabo ang tinuod na katawhan sa Dios kinahanglan na magpuyo dira sa pagpaubos, di ba? Kinahanglan na magpuyo dira sa humility. Live with humility ang katawhan sa Ginoo, di ba? Manang una dira nga point sa ato mga igsoon atong makita dira sa iyang mga pulong. Next is kining word na live with love. So basahon nato ang padayon ta sa, di ba, verse 12 to 17 man to. Isa-isa na to nga verse. Dili na buta sa verse 14. Ingon diri og labaw ni ining tanan idugang ang unsa daw? Idugang ang paghigugma. Kung isa ka katawhan sa Dios na kinabuhi ka dira sa pagmapaubsanon o nag-live ka dira sa humility, ingon po dira sa pulong sa Dios. Kung nagpuyo na ka sa humility, pagpuyo na po dira sa gugma. Diba? Ingon dira idugang ang paghigugma. Kaya nga naman ingon diri ang paghigugma daw mao na siya ang unsa naghatag og unity sa mga Kristohanon. Diba? Adunay
unity ang isa ka Kristohanon kung magpuyo ang mga ay adunay unity ang mga Kristohanon kung ang mga Kristohanon nagpuyo dira sa gugma. Di ba? Mo ni isa ka kasi tawagan ni mo ni isa ka kahadlokan ni Satanas sa mga Kristohanon kung magpuyo ng mga Kristohanon sa kuan sa gugma. Kaya nga naman ang Kristohanon na ana siya ay panaghiusa. Banto gani si Satanas daghan ting mga temptation na ginahatag sa tuwa kaya naman para makalimtan nato ning live with love na kinaiya sa katawhan sa Dios. Kaya naman kung ang tibuok Kristohanon adunay panaghiusa, ang tibuok Kristohanon sabay-sabay na nga motubo. Diba? Ang tibuok na Kristohanon kung adunay paghigugma, adunay panaghiusa o mahimong isa lang ilahang purpose mao ang pasidunggan ng Ginoo. Diba? Mo ning isa ka kahadlokan bato gani kita usahay ka nang ginapasuko ka sa Ginoo, diba? Ay sa Ginoo, ginapasuko ta sa ni Satanas, diba? Ginatagaan ta temptation. Kaya nga naman ang Kristohanon na kinaiya ang Kristohanon nga makadala og panaghiusam sa matag usa. Mao ni ang kinaiya na paghigugma ay, diba? Ang kung walay paghigugma sa isa ka pamilya, diba? Wala jud panaghiusab, lahi-lahi mga adtuan ng uban nanana, diba? Pero kung ang sa isa ka pamilya na ay gugma, diba? Makita nila ang panaghiusab silang adunay panaghiusab ang pamilya. Kaya na po ang katawhan sa Ginoo. Importante kayo na makikinabuhi nato kining live with love. Kaya naman mo na siya sinugdan sa panaghiusap, di ba? Usahay ginapray nato na the Lord na adunay panaghiusa ang di ba ang kalibutan, di ba? Aduna na unity. Pero kung dili magsugod sa tuwa, dili ta magpakita og ugma, di ba? Dili ta magsugod og pagpakita og ugma, dili gyud na magawas ang unity. Di ba? Dili na siya nato. Di na nato siya pangitaon sa uban. Kita na mismo magpakita sa gugma sa atong isig ka tawo. Di ba? Ingon sila na ingon ganyang uban na kanang labi na sa mga young people, di ba? Pangitawan ako ang akong gugma. Di ba? Pangitawan akong gugma kasi naadali na iriya akong gugma. Di ba? Ang uban basin silingan na nako akong gugma. Ang uban kay sininganak. Diba? Lahi-lahi. Pero ingon diri ang gugma ayo pangitaa. Live with love. Ikaw mismo magpakita sa gugma. Diba? Gugma nga gikan sa Dios, diba? Kaya naman, mo ni siyang magdala ka nato sa panaghiusa. Kining live with love. Ikaw pa ay katulo mga igsoon mato na pud kita sa kining word na live with peace. Mo na siya katulong atong makita diri Ingon pa diri sa Colossus chapter 3 verse 15, pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait o sa English pa peace. Nga gikan ni Kristo kay alang niini gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas ug magpasalamaton kamo. So ingon diri ang mga igsoon na paharion po nato sa atong kasing-kasing ang ang pakigdait or sa English pa peace. Kung imo na pong Bisaya balik isda. Ay dili day. Meaning na kalinaw, di ba? Pahalion ang kalinaw sa atong mga kasing-kasing. Usahay kasagaran makit ani mo sa mga post, di ba? Ngayon sila nga kanang amo adto ko sa pinakalayo na kanang sa mga nindot na mga nature kay para anak ko'y pisong kinabuhi. Di ba? Kasi alam niya, magkuhan ron ay magbakasyon sa para ako'y pisang kinabuhi. Kung dili man na siya mali. Di ba? Mayo man po na siya. Pero ang peace dili nga ginapasabot sa pulong sa Dios mga igsoon, panahon sa kagubot sa imong kinabuhi, kabalo pa ba ka magpakita og peace sa imong kinabuhi, di ba? Panahon sa mga kalisod sa imong kinabuhi, kabalo pa ba ka magpakita og peace, di ba? Kalinaw. Kabalo pa ba ka mahimong malinawon sa imong kinabuhi. Diba? Mana ang katawhan sa Dios. Magitong balik-balik gina-example tong kuan katong bata nga nag-drawing, kapag ipa-drawing kasi ang teacher, diba? Ipa-drawing siya sila og basta kung sa ilang drawingan basta makita lang ay ma-describe lang ang word na peace, diba?
Daghan kay nag-drawing to mga katilang gidrawing kaya kanang mga bundok, mga langgam na nagtagupad, mo to yung gipang-drawing. Ang isa lang kabata na lahi ang iyang gidrawing bagyo. So, bagyo yung gidrawing. Tingala picture nga ng bagyo ang gidrawing. Nga pisman kung tayo iyang isuko sa ilaha. But pasabot di ato yung gidrawing na bagyo narito punuan siya ang gidrawing. Ug ito sa punuan ay mga langgam na nag-awit na mga langgam. Mo to ang tinuod na piece. Di ba? Sa imong kalisod mga igsoon, kung magi kalisod sa imong kinabuhi o trials o kapait sa imong kinabuhi, kinahanglan paharion gihapon nato ang kalinaw dira sa atong mga tagsa-tagsa na kinabuhi. Nga naman, sumpay na po diri ang kay alang niini itawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas o pagmapasalamaton kamo. Ang isa ka Kristohanon nga mapasalamaton ay kalinaw siyang kinabuhi. Diba? Kung wala kalinaw sa imong kinabuhi, dili ka mahimong mapasalamat. Kung gubot na imong kinabuhi, diba? Kasi makalimot na ka na mapasalamat sa Ginoo. Diba? Samot na panahon sa mga kalisod. Pag gubot na imong kinabuhi, imong mahuna-huna na, kasi kung saan imong mahuna-huna, makalimtan nimo nga ang katawhan ni sa Dios magkinabuhi gyapon sa peace. Diba? Ginapasabot ani mga igsoon nga bisan unsay mahitabo, live with peace gihapon ang isa ka katawhan sa Dios, ang isa ka people of God. Kaya nga naman, mo na siya makatuds ka nato nga mahimo tang mapasalamaton ng mga Kristohanon. Di ba? Ang uban samot na kapangabot tong lockdown. Di ba? Daghan kay mga ingon na lockdown pa jud. Saon na ning pamugas na ni sa balay. Di ba? Saon na ning mga pagkaon pero natingala man ka na pag matok, kung bisita ka sa mga balay, mga dagko na mga lawas. Dahil, joke na siya, joke na to. So, doon na yung mga pagkuhan, di ba? Pero, makalimtan nila na, bisan pag ingana kapait, di ba? Daghan dyan po inaabot sa ito ng mga blessing. Di ba? Na yung mga, kasi ang gobyerno, nagpadala sila ng ayuda. Di ba? Makalimtan na ito, ang pasalamat na sa Ginoo. Kaya naman, ang napokus na ito, ikatong mga problema na ba? Bantog nga, ang kinabuhi sa isang Kristohanon, kinahanglan ko ang iyang huna-huna, daghan og positivity sa iyang huna-huna ba? Dili din nga na kanang masinpag kuan ang positivity dili nga ginapasabot dili kanang maamba ko sa building kanang sa Marco Polo maamba ko sa Marco di ko mamatay kay wasod ko sa Ginoo yak mong isave ko niya maamba ka dira matay gud ka. Ang positivity lang ginapasabot sa Ginoo nga bisa na yung mga trials na mabot sa imong kinabuhi, imo gyapon ning himuon na blessing. Di ba? Kaya nga naman, mapakita nimo sa uban nakatawhan ka sa Dios kay nga naman nagkinabuhi ka dira sa peace bisan pag nalisod ang niagi sa imong kinabuhi. Di ba? So, morning tulo diri nga atong nakita mga igsoon kaning live with peace. Kaya nga naman, mo na siya magatod sa ato sa mahimong mapasalamaton na tanang Kristohanon. Ikaupat ug pinakalasan mga igsoon kining live with God's word. Madining di na to dapat kalimtan sa isa ka katawhan sa Ginoo. Karon nga nadunggan nimo nakatawhan na ka sa Dios, karon na nadunggan nimo na isa ka gipili o gibalaan sa Dios o gihigugma sa Ginoo, kinahanglan pod na i-live nimo ang God's word. Diba ginabalik-balik na tong kaning Mateo chapter 4 verse 4. Nga ang tao mabuhi isa pan lamang ay dili isa pan lamang kundi sa pulong usab sa Dios. Kasi pagpasabot ana ang daghan kag makita na meaning, di ba? Ang pulong sa Dios pagkaon sa ato ang spiritual. Isa pod na makita na dira na meaning mga igsoon na ang di ba ingon dito na ang tao mabuhi dili isa pan lamang kundi sa pulong. Sa ato nalito meaning na ang pulong do sa Dios kinabuhi pud nato. Di ba murag kanang di ba ang pulong sa Dios kay gikan jud sa Ginoo. Meaning ana gikan sa iyang hininga. Di ba? Marag si Adan ug si Eva. Basta Adan ug si Eva na tao sila ay nabutgan sila kinabuhi sa dihang unsa. Di ba? Gikan sila sa Ginoo. Sa tawag to. Di ba nakita sa papa na no? O di ba? Gihuyupan. Di ba? Na sila kinabuhi. Kaya nga naman, gikan to sa bakba sa Ginoo.
Diba? Ang pulong sa Dios gikan gyud na sa iyang bakbak. Diba? Kaya banto gani kung magtuon ka sa pulong sa Dios, mahatdan kag kinabuhi sa imong adunay kinabuhi, aduna na kay kinabuhi, meaning na kana makita na jud ang kinabuhi dira sa imong sarili ba. Diba? Banto gani ang sayang testuhanan patingala kang anong luya man ni siya. Diba? Maaring kanang di niya na-prioritize ang pulong pud sa Ginoo. Kaya karon mga igsoon ginadasig ta sa pulong sa Dios na bisan sa takabisi kinahanglan na magkinabuhi gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan na mutuon ta sa Bible. Ingon gani sa Joshua chapter 1 verse 8. Diba nga dito na kinahanglan nga magtuon kita sa pulong sa Dios adlaw o gabi ug ato kining ikinabuhi. Diba? Wala kay may kinabuhi. Dili nimo makikinabuhi ang pulong sa Dios kung dili ka magtuon, di ba? Kung wala kay nabasa sa pulong sa Dios, di nimo na siya may kinabuhi. Bato gani mo kinahanglan ka magbasa, magtuon para may kinabuhi nimo ang pulong sa Dios. Manay nga diri, live with God's word. Basahan natong Colossians chapter 3 verse 16. Ingon diri dito lang. Ingon diri papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Di ba? Ingon dira bahandianong mensahe ni Kristo ang pulong sa Dios. Kung sa ang nasa pulong sa Dios, ang nasa pulong sa Dios mo tong maayong balita. Mo tong katong istorya ito sa krus sa Kalbaryo, di ba? Nga si Kristo namatay gilubong para sa atong pangasala. Ang tanang tao mga igsoon sa musubot tao sa dili, ang tanang tao ingon sa pasapulong sa Dios nakasala ang tanan. Kung so masubot tao sa dili, ang tanan nga tao dapat ma-impyerno na jud kay ngano man natin mga sala. Bisan pa kung saan na siya nga klase na tao, presidente ba na siya o pare ba na siya o usabay kadakon o tag-iya ba na siya sa isang ka-business o pare ba na siya o missionary ba na siya o pastor ba na siya, ang tanan tao nakasala. Di ba? Ang tanan tao nakasala o bagay sa to ang impyerno. Pero tungod sa gugma sa Ginoo sa man, ipadala niya yung bugtong anak. Aron ang taningon pa sa John 3:16, ipadala niya ang bugtong na anak aron ang tanan nga mutuog madawat kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan dito sa langit. So mao na ang nasa pulong sa Ginoo. Banto gani dapat na ikinabuhi nato. Di ba? Kung naimo na nasinati, na karon sa dihang ikinabuhi nimo ang pulong sa Dios, may share na nimo sa imong isig ka tawo. May share na nimo nga ang kaluwasan o ang gugma sa kaya ang Kristohanon kinahanglan bisag unsa imong buhaton to nimo makapahimot sa Dios. Kaya nga naman dili nimo gibuhat para sa imong kaugalingon, gibuhat nimo para sa atong Ginoo. Mao na ang tinuod na people of God. Daghang salamat mga igsoon ug magampo kita. Dalagon og mahigmawa ng mga Dios, nagapasalamat kami Lord sa imong mga pulong na nagatudlo kanamo. Nagadasig ka namo Ginoong Dios o nagaparemind ka namo Ginoong Dios nga diin kami Lord imo na mga katawhan Ginoo. Kaya Ginoong Dios, tabangay kami Lord na among makinabuhi Ginoong Dios sa among mga tagsa-tagsa na kinabuhi kining kinaiya na humility Lord, kining kinaiya na paghigugma, kining kinaiya Lord na kalinaw, kining imong pulong sa Dios amo pud ning ikinabuhi Ginoo. Lord, salamat kay sa tanan Ginoong Dios. Salamat Ginoong Dios nga ang pulong sa Dios mo ay ang pulong nimo Lord may padayon nga nagatabang kanamo Ginoong Dios o may nahimong kinabuhi sa mga tagtagsa na kaugalingon Ginoong Dios. Lord, salamat kay sa tanan o kanimo na mo ginasalig ng tanan o ginapasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. O atong ibalik sa MC. Kaya salamat no Igsoon nga Jesse sa pulong sa Dios nga atuang nadungog karon, di ba? Nindot kayo ang pulong sa Dios nga kanunay nagaparemind sa tuwang mga kaugalingon, di ba nga mga katawhan nata sa tuwang buhi nga Dios sa tiyang nituutaw misalig diya sirangan na. So tungod kay katawhan nata sa Dios, manginabuhi nata nga katawhan gyud sa Dios, di ba? So, unsa tong giingon dito, live with humility, live with love, live with peace, o live with God's word. So, mao na ang mga makita sa tuwa bilang mga katawhan sa Dios. So, mao to mga igsoon no, ang pulong sa Dios nga atong nadungog
karon nga mo'y nagabusog sa tuwang espiritual na bahin. O karon mga igsoon, moadto ta sa Lord's Supper, ang paginumdum sa gibuhat ni Christ, ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. So ang tinapay mao ni siya ang simbolo sa lawas ni Jesus nga mao'y nag-antos dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ang kaning saro mao ni siya ang simbolo usab sa dugo ni Jesus nga mao'y ning-agas dito sa krus sa Kalbaryo nga mao'y naghinlo sa tuwang mga kinabuhi. So before talo, muadto sa tuwang pagpasalamat niini, ginahangyon ako ang matagusang muawit sa tawag sa kalawiton diya sa tuwang buhing nga Dios o katuwang kantahon ang worthy is the Lamb.